ang isang anak ng isang dakilang hero at ito ay si Mr. Terry Adiboso. Si Jerry Adiboso, anak ni Colonel Terry Adiboso na isa sa mga founders ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. So, bago namin ipagtuloy, again, maraming salamat, magandang gabi sa lahat, at welcome. Yes, sir. Welcome, Sir Jerry. Ikaw pala ho ay lahi ng mga magigiting at saka tagapagtanggol ng ating bansa. Isang malaking karangalan ho na kayo po ay maging parte ng programa na ito at malaki ang utang na loob ng ating sambayan ng Pilipino sa inyo pong tatay niyo ho ba? Or tatay. Oo. At sir, saludo kami sa inyo, sir. Salamat sa imbitasyon ninyo at narito ako upang ipaliwanag ang napakalaking impluensya ng ROTC sa leadership ng Hunters ROTC Guerrillas. Yes, sir. So mga kaibigan, yung mga nagmamahalo sa ating bansang Pilipinas, sa ROTC, standby ho kayo at yan natin pag-uusapan. Mayroon tayong special guest in the person of Mr. Jerry Adiboso, isa pong descendant ho ng isang matapang na Hunters ROTC guerrilla. Anong taon yun, sir? 1941 na. 1941. April actually, they started earlier hoping to open the second front while Bataan is being harassed or being attacked by the Japanese. And they would like to open another front. Itong mga bata na ito. Ito yung mga inayawan dahil bata, yung premier at saka mga ROTC graduate, pinababa sa truck, pinauwi. Instead na umuwi, matigas ang ulo, nag-organize, nagkita-kita, at yung mga magkaklase at magkabarkada, binuo nila yung Hunters ROTC. At nung April, pag-akyat nila sa Antipolo, yun nga din ang pagsuko, yung sinasabi natin, Polo Bataan. At ito sila, yung unit nilang Hunters ROTC Guerrilla Unit, ay isa sa mga fighting guest at the best unit ng ating kasaysayan noong World War II. Kaya isang malaking karangalan ho at bilang pagbibigay pugay ho sa tatay ninyo, sir, ay talagang isang malaking karangalan na kayo po ay maging part ng ating programang APA Pilipinas na tayo po ay napapakinggan nationwide. Ni Sir Jerry Adiboso, because we'll be discussing the Hunters' wartime leadership as strongly influenced by the RC programs they went through. So, Sir Jerry, okay ka na? Okay. Merong general impression sa mga kabataan na ang mga guerrilla ng World War II ay bara-bara lang. Hindi. Gusto kong ma-disabuse yung mga thinking ng mga kabataan tungkol dito. Dahil ang Hunters ROTC ay naging kombinasyon ng training, mga trainees na galing sa PMA at saka sa ROTC. Ang unang overall commander ng Hunters ROTC, si Miguel Ver, ay nagtapos sa PMT ng Ateneo. At yun ang impluensya sa kanya ng PMT ay pumunta siya for college sa PMA. Pumunta siya sa inako niya yung military career para sa sarili niya. Ang aking ama naman nagtapos ng ROTC sa kanyang PMT or ROTC sa kanyang high school at yun din ang nag-impluensya sa kanya na pumunta sa PMA. So, napakalaki talaga ng pagiging disiplinado nitong dalawang ito. Yung nag-college ba yung papa nyo, sir, sa Mapua din? Hindi. Nagtapos siya sa high school wala na ngayon sa Kisumbing High School dito sa Hidalgo Street sa Manila. Quiapo. Inayawan niya yung unang skwelang pinasok niya. Hindi ko na lang babagitin kung anong eskwela yon. Dahil yung mga baril nila doon puro kahoy. Hindi naman talaga hindi totoong baril. Replika lang. Pumunta siya sa Kisumbing High School dahil doon siya matututo tungkol sa Paghawak paghawak ng baril na totoo. At correct. Tama po yun. Yeah. So,
Again, yung influence ng ROTC program sa dalawang wartime commander ng Hunters ROTC, napakalaki. Makakapagbigay ako ng ilang halimbawa. Yung joint PMA ROTC training na nakuha nila ay napunta sa disiplinadong mga troops ng Hunters. Sabi ko nga kanina, ang impression ng maraming sigurong tao, yung mga guerrilla noon na nasa bundok, bara-bara lang. Basta kung sino, basta kung ano lang ang pumasok sa utak ng commander, yun ang gagawin nila. Pero in the case of the Hunters ROTC, masyado silang disiplinado. And they instilled discipline among the troops in a very quick manner. Halimbawa, let me give a few examples. Aha. The PMA training taught the Hunters ROTC guerrilla leadership about the extreme urgency to have an intelligence unit. Other guerrilla units, as far as I know, did not really have intelligence units. But the Hunters ROTC, nalaman nila na halimbawa, may connection na sa Australia at kay MacArthur ang 6th MD at saka ang 7th MD. 6th MD sa Panay, Negros Occidental at Negros Oriental. Ang Hunters ROTC nagpadala ng mga officers nila all the way from Luzon to Negros para lang magkaroon ng intelligence interconnection with MacArthur sa Australia. Yan ay hindi nagawa ng ibang mga guerrilla units. At dahil dyan, nagkaroon sila ng konting advantage. Nalaman nila ahead of time kung ano ang mga nasa isip ni MacArthur, kung ano ang gusto niyang gawin. At in the end, ito ay naging dahilan kung bakit napili nilang magposisyon nung katapusan na ng gyera sa western side ng Luzon. Dahil nasabi ni MacArthur, sa western side maglalanding ang Allied forces. Pero yung ibang mga guerrilla, medyo naiwan sa eastern side. Maraming nangyaring ganun. So hindi pala sila united nung panahon na yun. Sir, parang mayroong tumatayo na guerrilla na iba ang nagbibigay ng command at saka itong grupo naman ng Hunters ROTC guerrilla unit ay parang lumalabas na another command ito, sir. Kaya lang. Nung maalala mo, may markings guerrilla pa sa Tanay na area na sometimes may conflict sila. Because Filipinos were organizing according to what they think is an organization. But itong Hunters ROTC, they follow the systematic way of organizing. May struktura sila at yung struktura, merong sistema at nilagyan ng tao na kaya niyang patakbuhin yung organisasyon. Kaya yung intelligence, para makita mo at malaman kung anong gagawin, ito ay ginawa nila para makikita nila anong dapat gawin at maplano, ang tamang maplano. At magkaroon ng connection, hindi lang dito sa loob ng lugar nila, kung hindi sa labas, hanggang sa ibang bansa, hanggang kay General MacArthur, para there is continuity in the organization, though ad hoc or hindi pa sila regular unit noon. Ang explanation doon, sir, dahil sa yung Hunters ROTC guerrilla unit ay mayroong mga formal na training, schooling galing sa ROTC, galing sa PMA. Di ba, sir? Ano? Yung key personalities, meron. Pero kagaya nung galing sa PMA, mga 1 year, 2 years lang. Kaya nga lang si Colonel Bear, Miguel Bear,
although maaga siyang pumanaw, siya ang pinaka-senior doon sa grupo, pero third year lang siya, o second year, bata, hindi siya pinasama. And then, yung iba, graduate lang ng basic ROTC or nag-ROTC, hindi pa tapos. But these people already possesses the concept of how an organization works. That an organization works according to the structure and there is always that system. Tama. So, yun yung maganda sa nagawa ng grupo. Tuloy sir, ngayon ko na re-realize yung importance ng ROTC program sa ngayon. At ngayon mga kaibigan, balikan po natin si Jerry Adiboso. Sir, sa mga kadagdagan na tanong kay Sir Jerry. Palagay ko, para yung oras hindi ba sayang, pagbigyan natin si Sir Jerry, ikwento ano yung mga ehemplo na makita yung leadership ng mga bata na train ng ROTC at saka na train sa academy. Ang training ng ROTC napunta sa matinding disiplina ng Hunters ROTC, internally and externally. Internally, halimbawa, sila lang yata ang guerrilla force noong World War II na kapag merong medyo sumablay na kasamahan nila, halimbawa, nagnakaw, hindi maganda ang pagtrato sa mga barrio folk, yun kaagad ay kino-court martial. Hindi yan sa tingin ko ginagawa ng ibang mga guerrilla unit. Pero dito sa Hunters ROTC, ang internal discipline nila ay so much that they had a JAGO. They had a Judge Advocate General na pumupunta sa iba't ibang lalawigan kung merong mga report ng medyo mga salbahe na kasabayan na ginawa ang mga comrades na hunters. Kaagad-agad, kino-court martial yung mga yan at tineterminate ang kanilang membership sa Hunters ROTC. Yan ay isang halimbawa. Ang isa pang halimbawa ay Hunters ROTC, kumalat yan sa siyam na probinsya ng Luzon. At sa siyam na probinsya ng Luzon, nagkaroon sila ng well-structured organization na sumasang-ayon sa military organization. Halimbawa, meron silang 8 regiment, provincial regiment, base sa Laguna, sa Quezon, sa Rizal, sa Batangas, sa Cavite. 8 regiment under 2 divisions. At yung 2 divisions na yan, sabi ng tatay ko noon sa akin, sinigurado ko na well-balanced ang divisions na yan. Anong ibig mong sabihin? Tinanong ko sa kanya. Kasi yung isang division, ang commander ay taga-PMA. Pero yung isang division, ang commander ay galing sa ROTC. Kaya balanse ang Hunters ROTC. Hindi namin pinapaboran ang PMA, hindi namin pinapaboran noon ang ROTC. Iisang fighting unit kami. At yun ang aming laging pinupukpok sa ulo ng mga kasamahan namin na kailangan internal discipline, there should be no infighting. Ang isa pang halimbawa ng disiplina, internal discipline, sabi ng tatay ko noon, kapag ikaw ay naging hunter, ito'y napakahirap para sa mga kabataan. Isipin nyo, 18, 19, 20, 21 years old, ito ang ibibigay na utos sa kanila. Sa lahat ng kilos, hindi pwedeng magkaroon ng kababaihan. Hindi pwedeng masok ang babae sa campsite ninyo. Hindi kayo pwedeng
ano tawag doon, makipaglaro sa mga kababaihan. Oras na ginawa ninyo yan, tatanggalin ka. Ganon ang Disiplina. disiplinang napasok sa utak ng mga gerilyerong ito dahil sa ROTC training at PMA training. Galing. Oo. So, yung mga kasama nyo, ganun din yung naikwento nila tungkol dun sa pagdisiplina doon sa organization nila. Na bawal ito, pagkatapos may court martial sila kung kinakailangan pag nagkamali ka. Correct. It was a total effort focus on the war. Kailangan ang focus natin ay sa kalaban. Huwag tayong malihis sa ating atensyon dahil sa babae o dahil sa mga hindi magandang Wala gawain. namang napabalita noon, Sir Jerry, tungkol na ako, ROTC, ikaw, Premier, ikaw, wala kang natapos. Wala sa Hunters Fighting Force. Nawala na yung division na yon ng PMA at saka ROTC. In fact, karamihan ng kanilang mga ambush ay laging magkasama ang PMA at ROTC trained na mga sundalo, mga troops ng Hunters ROTC guerrilla. Kasi when they were organized, there were more ROTC than the PMA. Correct, right? correct. Kasi 3-4 lang ata na ano. Tapos all the rest are ROTC. At pumasok na yung iba, kagaya nung later part, nung ang Bataan sumurrender na at yung iba, nalalaman nila na may inorganize yung Hunters ROTC. And it was a good organization. So, sa atin lang, regardless anong source mo, isa lang ang pinakita nila, yung pagmamahal sa bayang Pilipinas. Professionalism. Oo. So, kasi ang nangyari doon ay talagang meron silang, kahit hindi natapos na yung schooling nila, meron silang idea ng isang istruktura ng isang military organization. At sa tingin ko ay ito'y nakuha din nila doon sa mga counterpart nila, galing din doon sa mga kinakausap nilang mga allied na mga bansa. Kasi forces. At that time, 1930s, 34, 35, yung directive kasi, yung RTC na pinapa-implement, Amerikano din. Pagdating sa PMA, nung pinapa-implement, Amerikano din. So, we're using one common concept at maybe different training centers or schools, but there is one thing. We were using one country doctrine or knowledge, plus we are both Filipinos. Tama yun. Fighting one common enemy. Sir, pagbabalikan natin yan, pagkatapos lamang po ng ilang paalala, oras po natin, we have 52 minutes after 7 o'clock in the evening. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Okay mga kaibigan, sa natitila pong 3 minuto ay ibibigay ko po ito kay Sir Jerry Adiboso para sa kanyang panawagan at mga siguro forthcoming activities po ng grupo nila, because nabanggit sa akin na napaka-organized po pala ng grupo din nila. Yung mga descendants po noong Hunters ROTC na mga guerrillas ho ay nagkakasama-sama din po pala kayo. So go ahead, sir. Again, salamat sa imbitasyon ninyo dito. At uulitin ko na lang na ang aming mga tatay, sa tingin namin, hero worship namin yan dahil nakita namin nung buhay sila yung kanilang pagkadisiplinado. Stricto sila sa amin. Certainly, stricto sila sa amin. But that is part of the discipline na gusto nilang i-inculcate sa amin. At yan ay, sa tingin ko, nanggaling sa very early training nila. Whether it is Boy Scout or especially ROTC, diyan nanggagaling ang kanilang internal discipline. At yan din ang ipinapasa nila sa amin. At very happy kami very proud kami
about what our fathers did during their time. Salamat uli sa pagkakataong ito na binigay ninyo sa akin upang maipaliwanag ito.